Good morning sa inyo lahat, ano? At ito po ulit si kasama Renante. Sa pag-usapan natin ngayon yung confined space daw. So ano ba yung confined space? Confined space sa Tagalog, nakakulong na espasyo. O, nakakulong na espasyo, sabihin natin na. Ito yung lugar kung saan may isang daan, palabas at papasok. Parang Bartolina, di ba? So, ano ba yung confined space? Ito lang ba yung isang kulong na espasyo? Ito lang ba yung mga tanks, vessels? Ito ba yon? So, ilang klase ba ang confined space? So, meron po tayong dalawang klase ng confined space. Ano? Ito po yung tinatawag nating permit required at non-permit required confined space. Pero hindi ko mo sinabing non-permit required, hindi ka nakukuha ng permit para magtrabaho dito. Hindi po. Hindi siya general na hindi ka kailangan kumuha ng permit. Ang sinasabi lang natin dito sa non-permit required confined space, of course, kailangan mo pa rin kumuha ng work permit. Kaya lang, yung requirements ay magkaiba doon sa permit required at sa non-permit required. Ngayon, ang pagkakaiba nitong dalawang ito ay yung hazards na meron doon sa area, doon sa confined space na yan. So, yun po yung madalas pagkamalian. Ano-ano ba yung mga klase ng halimbawa ng confined space? Ito po ay meron tayong yung tosang, vessels, sampits, wells, silo, pipeline, shipboats, manhole, tunnel, ultimo ang trench or ang excavation na lumagpas sa 4 feet is classified as confined space. Okay? Tapos, ano pa ba? Wag po natin pagkamalian yung enclosed space. Kasi sa OSHA definition, iba ang definition nila sa tinatawag na enclosed space, iba ang definition nila sa permit required confined space, at iba din sa non-permit required confined space. Ngayon, ano ba yung mga hazard natin sa confined space? Pag nagtatrabaho tayo sa confined space, andyan yung toxic atmosphere or dangerous atmosphere. Andyan yung oxygen deficiency. Andyan yung explosion, fire and explosion, engulfment of materials, excessive temperature, extreme temperature like heat or cold. Meron din dyan falling objects, di ba? Maraming hazard sa confined space eh. Ngayon, ano ba yung precaution natin dyan? Precaution natin para maiwasan natin ang magkaroon ng aksidente o madisgrasya sa loob ng confined space. Siyempre, kailangan natin ng safe system of work. Diba? Yung procedure natin para kung paano natin i-execute yung trabaho. Method statement halimbawa. Kailangan din natin ang ventilation sa loob ng confined space para sa ating free-flowing air, di ba? Tapos, siyempre, ang loto, importante rin yan. Bakit kailangan natin ng loto, lockout, tag-out? Para ma-isolate natin yung mga energy na meron dyan, like gas, water, and electricity. Di ba? Tapos, kailangan din natin ng PPE or Personal Protective Equipment pagpapasok tayo sa confined space. Ngayon, yung PPE natin, pwede namang basic PPE lang muna ang gamitin natin. Kung na-assess mo na walang mga hazards na delikado talaga dito sa loob. Pero once na nagkaroon tayo sa assessment natin, nagkaroon tayo ng mga matitinding hazards yan, so specialized PPE na po ang kailangan natin. Specialized PPE like SCABA. Yan. Kailangan po natin yan. So, sa ating naman kasi, sa ating basic PPE sa pagpunta sa confined space, syempre, kailangan natin ng helmet, gloves, safety shoes, coverall,
safety glass o face shield kung kinakailangan, hearing protection, kung kinakailangan ng iskaba, yun nga, magbibigay tayo ng iskaba. Tapos kung hindi naman kailangan ng iskaba, basta meron tayong blower. Sa paglalagay ng hangin, kailangan pabuga, hindi pahigop. No? Pabuga po yung hangin sa loob. Hindi mo hihigupin yung hangin sa loob. Kailangan yung hangin, ibubuga mo sa loob, tapos yung hangin na ibinubuga mo, siya yung magtutulak ng mga gases na hindi kailangan papalabas doon sa confined space. Tapos, kailangan din ng safety harness. Kailangan. At dito maraming nagkakamali ang karamihan na pag sinabi natin kailangan ng harness, ang purpose daw nito is para kaladkarin yung tao kapag i-rescue mo. So, ang nagiging purpose po ng ating ng harness, tama, sa rescue, kasi may D-ring siya, doon isasabit yung ating rescue equipment kung itataas natin siya or ibababa natin siya, kaya gamit tayo ng tripod, di ba? Ngayon, hindi po ito ginagamit o yung ating harness at yung D-ring hindi ginagamit para kapag may nangyari dun sa loob, itatali mo dun, yuhook mo dun yung tao na nawala ng mali o na-disgrasya sa loob at saka mo hihilahin palabas. Tandaan po natin, hindi lahat ng entrance ng confined space patayo para diretso. Diba? Meron pa ganyan. Ngayon, pagka pa vertical o horizontal yan, depende sa klase ng entrance mo. Hindi lahat ng confined space ay malinis. Marami dyan is puro tubo-tubo. Diba? So, sa ibang confined space, hindi tayo pwedeng gumamit ng telepono kasi static yan, sarado. Tapos, kailangan may hall watcher tayo sa labas. So, yung hall watcher natin, yun yung makikipag-communicate doon sa entrant natin. No? Doon sa mga nasa loob. So, balik tayo sa mga kailangan natin na para hindi tayo magkaroon ng aksidente, maiwasan natin ng aksidente. Kailangan din natin ng emergency procedures para dito sa in case na magkaroon ng aksidente, alam ng mga tao at alam natin yung aksyon na gagawin natin. So, kailangan din natin ng rescuer, no? At syempre, bago natin papasukin yung mga tao sa loob ng confined space, kailangan well-trained sila. Sanay sila mag-identify ng hazards. Sanay sila o na-train sila sa pag-identify ng hazard, na-train sila sa emergency procedures natin, at na-train sila sa evacuation procedures natin. Ganun din naman po yung ating hall watcher. Ang hall watcher natin hindi pa pwedeng pumasok sa loob. Nandiyan lang siya sa labas at hindi siya pwedeng umalis. Ngayon, kung aalis siya, kailangan meron siyang kapalit bago siya umalis dun sa area. Tapos, ano pa ba? Sa confined space, meron tayo tinatawag ng mga trabahador. Ito yung dapat tinetrain natin thoroughly, especially nga si hall watcher. Si hall watcher hindi pa pwedeng basta hall watcher lang. Huwag kayong kukuha ng hindi sanay magbasa o hindi sanay magsulat. No, kailangan yung sanay magbasa at sanay magsulat. Kasi ite-train mo din yan. Hindi pa pwedeng kung sino yung pinaka less productive na tao natin sa site, yun ang gagawin nating hall watcher. Hindi ko naman sinasabi na kunin mo si engineer gawin mo hall watcher, pero pwede naman kung gusto nila. Si foreman, si supervisor, pwede rin kung kinakailangan, kung walang-wala talaga. Ngayon, titrain natin sila sa kanilang duties and responsibilities. Si entrant, ite-train din natin sila sa kanilang duties and responsibilities. Si crew in charge, si supervisor, si confined space assessor, ite-train natin lahat yung mga yan. Kailangan may itong ating emergency team o yung ERT natin, emergency response team natin, is trained din sila sa confined space. Diba? Hindi pa pwedeng may na-aksidente sa loob, tapos itong si ERT natin, tinawagan natin, walang ka-idea kung ano ang confined space, kung ano yung hazard sa confined space, biglang papasok,
dumami na yung ire-rescue na susunod na rescue team. Kasi bakit? Pati yung mga rescue team na walang kaalam-alam sa confined space, nadamay na doon sa nadisgrasya doon sa loob. Diba? So, yun po yung mga bagay na kailangan natin tandaan sa confined space. Tandaan natin kung ano ba yung confined space. Ito yung isang kulong na lugar na hindi pwedeng hindi pwedeng pag-stayan ng matagal. Pero ito ay isang lugar na maluwag o may kaluwagan para pagtrabahuhan. Pero hindi ito pwedeng pag-stayan ng matagal. Ito yung confined space o kulong na lugar. Ngayon, yung hazard sa confined space, explosion, electrocution, slip trips, falling materials, accumulation of toxic gases, insufficient oxygen, engulfment of materials. Nasabi ko na ba explosion? So, tapos, example ng yung hazards, example ng confined space ay vessels, some pits, trench, silo, sewer, drains, tanks, chambers, ducting, unventilated or poorly ventilated rooms, confined space pa rin yan. So, ano pa ba? So, yun lang naman yung yun lang naman yung mga hazard natin sa confined space. Kasama na din dyan yung for illumination, may slip trips nga, extreme condition, it's either too much hot or too much cold, masyadong malamig or masyadong mainit. Meron din tayong tawag dito, yung aktong confined space mismo, kasi hindi lahat ng confined space pagpasok mo maluwag. Merong confined space na pagpasok mo maluwag, biglang magiging imbudo pababa. Configuration of shapes ang tawag natin dyan. So, yun lang po ang dapat natin tandaan sa confined space. Yung mga hazards na to, kung ano ba yung confined space, ano yung characteristics nito, ano yung mga hazard dito, ano yung prevention dito, ano yung mga dapat nating gawin para malaman natin o maibigay natin yung tamang rekomendasyon doon sa mga problema na maaari natin makaharap. Maging familiar lang po tayo doon sa trabaho. Wala pong masama kung tayo ay magtatanong sa mga engineer natin kung ano ang trabaho na ating gagawin. Kasi isang paraan po ito para malaman din natin kung ano yung mga dapat natin paghandaan. Ngayon, humingi ka ng method of statement. Diba? Aralin mo yung step nila, yung safe system of work nila, o yung system of work nila, yung steps. So, doon pa lang ma-identify mo na yung hazards kasi andun yung location. Tapos yung activity nila, di ba? So, sa bawat activity, ma-identify mo na yung hazard. Ano ba yung mga kailangan? Ano ba yung hazards? Ano ba yung preventions na kailangan kong gawin? So, simpleng-simple lang po yan. Basta kailangan lang intindihin natin yung mga trabaho at i-identify natin kung ano ba talaga itong lugar na pagtatrabahuhan nila. So, yun lamang po mga kasama, no? Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo para mag-i-update kayo doon sa ating mga talakayan. Sama-sama po tayo mag-aral, sama-sama tayo matuto. So, subscribe, like, share, pakiring yung bell para mag-i-update nga kayo. At yun lang po. Sa susunod na pagkikita ulit natin, ito po si kasamang Renante Castelo. Nag-iiwan na isang maganda at ligtas na araw sa ating lahat. Salamat po.